Good morning mga kasambahay! Nandito naman po tayo sa bagong episode ng SkinLink. Hello to Doc JM, Miss Yas, and Doc Lady. So ang pag-uusapan po natin today is about dandruff. So ano po ba ang dandruff? Ang dandruff po, it's a irregular imbalance on the scalp. Usually po kasi pag may imbalance sa scalp natin, ang nangyari, nagkakaroon ng excessive flaking or excessive shedding of dead skin cells. Pag po nangyari yon, pwede pong magkaroon ng mild inflammation or yung meron pong redness na namumuo sa scalp. And at the same time, pag grabe po yung rate ng pag-shed off po ng dead skin cells sa scalp, pwede po itong mag-cause ng flaking. So, ang dandruff flakes po, pwede siyang i-characterize as loose and oily. And it's mainly seen on the scalp. Pero pwede po natin siyang i-differentiate sa iba pang sakit like seborrheic dermatitis naman, which common din po siya sa scalp. Ito po yung greasy naman siya, tsaka yellow na flakes na makikita niyo sa scalp. Ano po ba yung mga trigger factors for this? Usual po, number 1, fatigue. Number 2, stress. And pwede din pong humidity and change in the environment, extreme change in the environment. Pwede din po may underlying problems like AIDS and other neurological illness na pwede pong mag-trigger sa dandruff. Pwede din po itong matrigger ng paggamit ng shampoo. So with these trigger factors, ang mangyayari po, magkakaroon ng imbalance sa mga organismong ito. So magkakaroon po ng irritation sa scalp and flaking eventually. So yung iba po nagtatanong, nakakahawa ba ang dandruff or namamana ba ito? Ang totoo po, hindi po talaga siya nakakahawa and hindi po siya namamana. Wala po siyang genetic predisposition. So minsan po may mababasa tayo sa internet or magazine na nagre-recommend po sa atin na gumamit ng homemade products para mabawasan po ang dandruff. Pwede naman po ito. Usually, ang mga may anti-fungal properties po na products na magagamit natin sa bahay are tea tree oil, apple cider vinegar, baking soda, and even garlic. Kaya lang po minsan, pag sobrang grabe na po yung dandruff, kailangan na po natin na mas matapang na gamot. Ito po yung mga gamot na may evidence-based studies na. Pag po kailangan nyo nito, mag-ask lang po sa skin specialist or your dermatologist. So marami po nagtatanong kung gaano po ba tayo kadalas gumamit ng shampoo dapat. My recommendation po is 3 to 4 times a week. Kasi minsan po, paggamit ng shampoo everyday, pwede po siya makastrip ng natural oil sa scalp natin. So mas magiging dry po yung scalp natin. So prone sa irritation. Ang pwede po natin gamitin na mga shampoo are sulfate-free shampoo. Ito po yung mga shampoo na walang sulfate. Minsan po kasi ang sulfate nakaka-dehydrate po ng hair. Pwede din po tayong gumamit ng mga shampoo na spray-on or leave-on. Para po dry na yung, kahit hindi po nawawash yung scalp, pwede pong ma-revitalize yung hair. So mga kasambahay, marami po pong pwedeng mangyari sa hair natin. Pwedeng hair loss, or irritation, or dryness, or flaking. Marami po, hindi lang dandruff. Kapag may questions lang po kayo, tawag lang po kayo sa hotline natin and sasagutin ko po yan. Marami pong salamat sa pagsama sa amin sa episode po natin ngayon. Sana marami po kayong natutunan dito po sa SkinLink.